Good noon. It's 12:10, and we are here. Consistently, we are having this church meeting because we know that it is the will of the Father. Where is that Hebrews 10? Yeah, Hebrews 10:25. This is the will of God for all of us. Church is not a bricks or the building. As we are born in the Spirit, church is you and me, the body that has the Holy Spirit. That is the called Church of Jesus Christ. Remember, he said, I will build my church upon this rock, upon the revelation. And you will know that person is the body of Christ because of revelations. Alam nyo, taglis tayo. Alam nyo, ang revelations kasi, it's nandyan sa salita ng Diyos pero meron ka pang magnified word. In other words, beyond the word, meron pang super in the natural. That's why you become a revealed person and we can describe you as a church. So not giving up meeting together, this is the word of God. This is not a fantasy, huh? This is not a religion. It is the word of God. It is His will for not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Yung iba naman, they are habit of getting together to drink beer or vape, di ba? But tayo, we are in the habit of doing, gathering together, encouraging one another, and all the more as we see that the day is approaching. Yes. Kasi we can feel warm. We can feel the presence of God when we do this as a habit. Not only just because we wanted to be entertained, but because we can discover that when 2, 3 or more truly He is in the midst, right? Yes. Another promise. So kapag ginamit po natin ang salita, ma-enjoy natin yung salita. Born in the Spirit po itong church ni Jesus. Siya yung head, tayo yung body. Pag body tayo, dapat nakakonect tayo. At yung connection niya, hindi lang yung direct connection, no. Meron siyang channels. Like, ang light, kailangan may channel para pag dumating ka sa iyo, hindi ka mamatay. Because sa portion ng kailangan mo lang na light, ganun ka-powerful ang light. So, thank God sa fivefold ministry. Yung fivefold ministry actually, ito yung nag-structure ng kanyang church. Meron tayong apostle. Kailangan alam natin na ang apostle ay sent one ng Diyos para magbigay ng foundation sa iyo. Kasi ang isang building walang pundasyon, hindi ito tatayo. Kaya kailangan may foundation kayo. At yun ay trabaho ng apostle. Apostle are sent by the Lord, sent by God. It is not sent by anybody or maybe a congregation. May affiliation tayo, meron tayong mga authorities, pero hindi tayo under sa principle ng isang grupo. Kundi under tayo direct sa principle ni Jesus, dahil siya yung head eh. So pag sinunod natin, tayo yung church na tinuturing niya sa Bible. You need to check kung yung church mo sa Bible, ha? Sa Bible kasi si Jesus ang head, tapos may fivefold ministry. Yung ministers na yan, services na yan, is for your growth. Amen. Being a spiritual person, parang from babe ka to maturity, and then until you become what God desires you to do, kasi continuous ang building niya. You too will become an apostle, you can be a pastor someday as you grow mature. Yun yung target niya. And then later on, you become a son of God. Because the Holy Spirit, who is your teacher, guide, and lead in accordance to your maturity, ay talagang gagawin ka niya. Yung ating vision is Philippians 3:10. To know God, to know Jesus, and be like Him. Sino ba si Jesus? Di ba siya yung son? O klaro. So anong target? Magiging daughter ka, magiging son ako. Sa langit naman kasi walang gender. Ang angel, walang angel. Walang gender. So pag sinabing son, lahat tayo. Sons of God, because we are
we derive ourselves from the Lord Jesus Christ. Whoever believes in Him will not perish. Kaya I really love John 3:16. I will not perish because I believe in Him. And what is the proof? Ang proof po ay meron tayong eternal life. Favors. Nakita natin. Katulad mo, 1,000. Paano kang nabuhay sa Davao City na 1,000 a month? Amazing. Kaya wonder. People are wondering, Shaina, paano ka nabuhay 1,000? Parang hindi naman kapaniwala yan. Hindi nila alam na kapag may favor ka, yung kapitbahay mo magpakain sa'yo. Paano nga naman yung 2 fish, di ba? Magwa-wonder, 2 fishes and 5 loaves of bread. 5,000 ang pinakain. Sa'yo din. 1,000 pesos. Davao City. Isang buwan. Subukan mo. Pag literal talagang hindi pwede yan. But because spiritual na nga siya. So, God can just use anybody to bring food for you. And bigla na lang may magbayad. Katulad ko rin, naranasan ko rin yan. Kaya pag born in the Spirit kayo, mararanasan nyo. Ako, naranasan ko rin yung buong sweldo ko, hinulog ko. So, syempre, the whole month kang walang pang taxi. 4 yung sinasakyan ko every time na magtrabaho ako. Taxi, going to subway, and then subway to bus, and then magbus, then taxi uli. So 4 ang rides ko. Tapos hinulog ko ang buong sweldo ko, nakaklip pa yan. So it was an experience encounter. And then yung pala gusto ng Lord na ipa-discover niya, God loves to show Himself to you personally. So kaya nga, doon ko nakita na yung wallet ko. Siyempre may mga barya-barya ako. Hindi ko man lang nabawasan. Kasi gusto talaga ng Lord. One time, sumakay ako, sabi niya, come, I'll give you a ride. Ganun yung mga American. So when I go with them, tapos sabi niya, wait, nung na-deliver na ako sa bahay ko. Meron siyang mga commissary. So, and then, sabi niya, God touch us to give you this. Wow. Sobra pa sa isang buwan na supply. And then, yung mga tao, yung katulad ng, syempre nagba-Bible study ako, very active ako. Mamaya may magsabi sa'yo, ito na yung pamasahe mo sa ganito, sa ganito. Hindi lang yan, pinakita pa ng Lord, matayo ang balahibo ko. Nakakain ako yung, siyempre may pera ako na mga barya, I can buy, may breakfast doon sa may nauna na mga African. You are paid already. Mga muna hindi ko kilala. May mga ganun. Tapos yung sa bus, masakay ako meron akong kasi noon, cassette tape lang yung na hindi ako nakarinig. Tapos ganun-ganun yung yung mga Pilipino na nauna ba? Bayad ka na. Mga ganun. So buong month, nagugulat ka, wala. Binigay ko, sinabi ng Lord, okay, bigay mo lang yan, I'll take good care of you. Yun ang first encounter ko talaga na personal. May naririnig kang na boses. That's why Holy Spirit is a person. Jesus is in the person of the Holy Spirit. He's a very personal God. He knows your needs. Siyempre, anong ginawa ni Pastora, talagang sinurrender ko yung buhay ko. Walang mga sexual, mga sin, yung mga lie, chismis, wala yan. Yun yung requirements, be holy for I am holy. Then you will see the goodness of this Holy One, God. You're not perfect, ha? Hindi sinabi, nag-perfect ka kasi siya. Hindi ka kailangan maging perfect. Sumunod ka lang kay Jesus. Believe in Him and you shall not perish. Hindi ka magugutom. Kung alam lang sana nitong mga tambay ba? Talagang, I believe, pipila sila sa church. Wala eh. Okay, so, we talk about, as a church, diretso po tayo sa ating another, is to be healthy. Kagabi, we talk about finances. Yung finances natin, na-review nyo ba? Hindi man lang kayo nag-review, hindi man lang kayo nag-comment doon sa
ating mga viewers. Kasi pag nag-comment kayo, lahat na nakakilala sa'yo, they can eat from you because they knew you. Hindi nyo alam, trabaho yan. Diyan ang pera. Diyan ang pabor. Kaya kung ako sa inyo, pag merong live stream tayo, you comment of your understanding. Kasi may tao talaga nangangailangan ng level mo. Iba-ibang level natin eh. For God, okay? So, dito tayo sa live in health. As a church, we need to be healthy. Kung totoong church ka, in you, your assurance of divine health is there. Kaya maraming nagsasabi, anak kami ng Diyos, pero kadami-dami mo sakit. May pera kami, blessed kami, pero marami kang binibigay sa hospital. Hindi po magandang representation yan. Hindi po ako nagmamalaki. I can attest to you na kami ni Pastor Alfredo, hindi ibig sabihin hindi kami magkasakit. Pero, so far, ang tagal na namin sa ministry. Kahit nga si Joy at saka ito, sinasabihan ko, notice nyo ba, hindi kayo nagkasakit? Magmula kayo nandito, siguro mga ubo-ubo, hindi yun Pero, proven talaga, hindi pwedeng magkamali. Lahat talaga ng totoong body of Christ ay malayo sa sakit. Na tinatawag nating mga maintenance na yan. Oo. Kasi sabi ng Lord, kapag binigay mo na ang body mo sa akin, you are my temple. Mapapahiya naman yung temple ni Jesus na maraming sakit. Naintindihan po ba natin? So, 1 Corinthians 6:19. Kanina, buong 1 Corinthians 6, basahin ninyo ng 3 beses. Kasi ganun ako magturo. I want you to really master. Katulad po ng buhay ko, sabi ko kay Papa, itong bahay na to, wala tayong katulong. I-master na natin yung ating mga dapat gawin. So, early morning, nakikita ko na siya, nagdidilig, tapos ako naman, minsan nagmamap siya, ako naman naglilinis, nag-arrange. Saka nakita niya naman lahat ng rooms, talagang I arrange everything. Kasi master ko na. I don't need to spend a lot of time. Kapag master mo isang bagay, pag tayo mo parang alam mo na, may mental map ka na, alam mo na yung gagawin mo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ang makuha ninyo kapag kayo ay templo na ng Holy Spirit, there is a voice. So napag-aralan naman natin, 3 boses, 4 pa nga. Unang boses is boses mo. Boses ng flesh mo, boses ng iyong carnality, boses ng Holy Spirit, which is God, boses ng mundo, boses ng mga demonyo, o 4. Can you imagine? How could you assess that every day mo yan? Paano mo malaman kung kaninong boses yan? Basta ka na lang gumagalaw? No. Kailangan you have to stop, look, and listen. Familiarize ka dapat sa boses ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nagpa-fasting, I guarantee you, mapamiliarize mo ang boses ng Lord. Kasi pag nag-fasting ka, ang una talagang boses marinig mo, ang flesh mo. Ayaw niya kasing mag-obey. Yung nasa tiyan nyo, gagrumble. So, alam mo, ito pala ang boses ng flesh. Okay. Yung boses naman ng demonyo, mag-break ka na. Dumating si Kwan, may mapakain siya. May lechon. So yun, boses ng demonyo, pero sundin ko yung boses ng demonyo. Yeah, choice, di ba? Boses ng Diyos is nasa word para hindi ka malito. The word of God is the voice of God. And the voice of the world is entertainment. Mamaya na lang, bukas ka na lang magsimba. Total, pareho lang din yan. Magpa-late ka naman, sila nga laging late. Ano yan? World. So, pag hindi ka familiar sa mga boses talagang, you always get into a wrong decision. Yan ang importante. So, let's go. 1 Corinthians 6:19. You should know that your body is a temple. What? Ganon ako magbasa. Sabihin mo sa katabi, ikaw wala bang ka-art magbasa? Katulad ng artista, di ba? Sabi niya, okay, ito yung script. Pero sa 5 sa inyo, iba-iba ang pag-deliver mo, di ba?
Bigyan mo ng life yung binabasa mo. Kasi Holy Scripture ito Buhay ito, bigyan mo ng buhay. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Kanino siya nakikipag-usap? Sa mga believers. Who is in you? The Holy Spirit who is in you, ibig sabihin, believers na. Alright? Nandito na ba ang Holy Spirit sa atin o baka dito sa labas ng ilong? Kailangan sa puso. Pag sinabing puso, within, in your being, nakapasok na siya sa being mo. Yon. Who is in you, whom you have received from God. Yon, John 3:16, maalala mo, ni-receive mo ang Holy Spirit by receiving Jesus. Your gift is the Holy Spirit. Ni-receive mo from God. You are not your own. Kasi kung di mo maintindihan, whom you have received from, na-receive ba ako from God? Kailan? Diba? So you always have word. Ang word ng John 3:16, for God so loved you, He gave you what? Jesus. So yun ang ginawa mo nung sinanggap mo at ang sabi niya, ang regalo sa iyo ay ang Holy Spirit. Eternal life means Holy Spirit kasi siya lang naman. Ang Holy Spirit lang naman ang walang katapusan. Spirit lang naman ang walang katapusan. Yun ang regalo mo. So yun pala talaga ang regalo natin. Sa Pasko, akala natin si Jesus. Si Jesus ang nagdala ng regalo. Sa loob ni Jesus na in-expire niya yung Holy Spirit. Namatay siya, di ba? Nung namatay siya, na-expire yung Holy Spirit at yun ang tinanggap natin. Amen. And now, we become what? The body of Christ. So remember, you are not your own. Pero ang iba sa inyo, your own pa rin. Kasi, hindi natin naintindihan. Understanding varies Understanding na talagang binigay mo na ba ang buhay mo kay Lord. Pag binigay mo, do hindi perfect, pero pag yung kinakailangan ka ng Lord, una talaga siya. Yung pagbili ng laptop, yung pagbili ng ano. Diba, can you imagine, bibili ka lang, pinalit mo ang KCC Mall kay Lord? Can you imagine? So doon mo mag-gauge ngayon ang sarili mo. Huwag kang, yung iba na tamaan, nasaktan. Can you imagine? It's an opportunity for you to meet other believers. Tapos, ay hindi, kasi mag-ano ako. Mag-arrange pa ako dito, maglaba pa ako. So, yung choice mo will determine your result. Kaya huwag kang magtaka, bakit hindi ka close sa body of Christ? O kasalanan na naman ni Pastora. Yan ang, parang ayoko nang maging pastor Sa totoo lang. Yung mga ginagawa ninyo, kung may ginagawa kayo sa akin ang ano. Kaya naintindihan ko yun. Almost everybody hated me. Because the demon, the demon that is inside of you hated me. Ang salita ng Diyos, hate niya di ba? So, sino man ang gumagawa ng salita ng Diyos, yun ang hate ng mga hindi gumagawa. Palakpakan nyo naman. So you are not on your own. You were bought at a price. Kailangan isa puso talaga natin binili na tayo. Parang ganito, slave ako noon ni Satan, binili ako ng Diyos ng kanyang dugo. Ngayon, hindi na ako slave ni Satan. So therefore, honor God with your bodies. Bakit bodies? Hindi body lang. Okay, dito naman tayo. Bodies because we have 3 bodies. Just like God. Remember, we were created in His own image and likeness. Kung ano ang content ng Diyos na to, siya din ang content natin kasi galing tayo sa Kanya. Lagi kong sinasabi, ano ang tawag sa anak ng dog? Oh, dog, puppy. Dog pa rin yan. Anak ng cat. Oh, anak ng Diyos. O, di ba? Little cat, little Diyos. Ganon, para madali maintindihan. Napakahirap. Ako, Diyos ako?
Hindi na ako Diyos, no? Kasi gusto mo, hindi ka magpa-identify na anak ka ng Diyos. Okay, so may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. Sanctify means, set you apart. So bago ka i-set apart naman, syempre, kailangan kang i-purify. Salamat kayo sa BCF kompleto. Purification, glorification, and all the cation, overcomer. So, hindi naman pwedeng overcomer ka, lagi kang nag-quit. Ang overcomer never quits yan. Hallelujah. So, the God of peace sanctify you through and through. Through and through. Ibig sabihin, nililinis ka niya. And then later, nakikita mo na si set apart ka eh. Di ba? May pagkaiba ka sa iba. May your whole spirit, soul, and body. So, yung bodies na yan ay tatlo. Spirit is another body. Kung ang boding ito ay may kailangan ng pagkain, ang spirit mo kailangan din ng pagkain. And we learn from the Bible that the spiritual food is the Word of God. The living manna is the Word of God. Yung soul mo din meron ding food, which is the Word of God. The Word of God. Ang feeding nitong mind mo. So, the kind of feeding you have is the kind of spirit you have. Siyempre, kung bad spirit ang nasa iyo, malaman mo eh. Takam na takam ka sa flesh. Takam na takam ka sa sex. Druga. So, sinong spirito na nag-govern sa iyo? Di bad spirit. Spirit with a glass. Soul and body. So, tatlong bodies yan. Ang body is physical. Need food. Ito food din. At yung spirit mo is the Word of God pa rin. Kasi yung soul is the mind of Jesus. Must be your mind. Yung spirit naman is the mind of the teacher, who is the Holy Spirit. Anchored ka. Pag na-born again ka na-anchored ka sa Holy Spirit. So yung pagkain mo as yung leading. Paano ka kakapit sa Holy Spirit? Pwede ka mag-decide na ayaw mo. Kasi may free will ka, di ba? Paano yan kung ayaw mo? You cut off your connection sa Holy Spirit, hindi ka maka-anchor. Nandun pa naman ang power. Kaya marami kang alam. Pag religious ka, baka masteral degree ka pa sa divination. Pero, 4th degree naman ang spirit mo. Burn. Why? Because there is no Holy Spirit. As long as walang Holy Spirit, you will perish. According to, yun, kailangan sa word, John 3:17. You will perish. You need Savior. You will perish if you will not receive the word. Pwede kang nagbabasa, pwede ka naman magbasa ng Bible, memorize mo, pero hindi mo ni-receive, ni isa dyan, wala kang ni-receive. Binasa mo lang. Okay, naintindihan natin yung religion versus my relationship ka. So, 3 bodies that we have. Now, let's go to the temple of the Holy Spirit, which is the church. Kailangan ito eh. Kailangan ma-educate tayo. As much as we are trying to fight for our unity, hindi tayo magka-unite kapag hindi tayo pareho ng spirito. At the same time, hindi pareho ang kinakain natin. Alam mo, kahit sa restaurant, mamimili ka rin. Pwedeng air condition, pwedeng maraming langaw, pwedeng doon ka kumain sa magduko-duko. So, yung effect ng kinakain mo is the result of your choice. It doesn't mean na hindi pagkain yun, the same pagkain. Katulad din ng Bible. Pareho lang yan. Kung magsabi kang amen, pareho lang yung Bible natin, yes. Pero hindi pareho ang pagsunod natin. Tama ba? Pwedeng ikaw may Bible ka, ako may Bible in IB o ano dyan. Hindi mo naman sinusunod. Samantala ako sinusunod ko. Kaya hindi pareho ang lalabas sa atin. So are you blessed today? So being a church, you need to find ano ba ang kailangan? Ano bang i-adjust? Kasi ang goal natin is unity. Hindi naman tayo pwedeng uniformity.
So, kailangan ba, pag si pastora naka-lipstick, mag-lipstick din kayo lahat. Uniform yan. Ibig sabihin, though hindi pareho ang mga mukha natin, pero ang ating mind is the mind of Christ, then we can be united in the Spirit. Yun lang talaga ang unity, wala ng iba. In the Spirit lang talaga. Kahit anong gawin mo sa body, na mag-unite kayo, o isang oras lang, pareho kayo, uniform kayo, saya-saya kayo, later on hindi ka magtagal. Because it's the Spirit that is permanent. So, okay? Who is in you, whom you have received from God, and you are not your own. You are bought at a price, therefore, honor God with your bodies. So, if I honor my body, ano ilalagay ko dito? Siyempre, yung word. At ang ilalabas ko, I have to check kung yung lumalabas sa akin, kung ito screen, nagmumura pa ba ako? Ay, hindi ma-perfect yan. Sometimes, napapamura ka pa because of your past. Parang habit mo. Kaya nga it needs, church. Yung group of people na doon ka lilinisin. Siyempre naman, kung doon ka naman nag-gather doon sa mga taga-parlor, o di ba ganun ang Pero kung dito ka mag-gather sa believers, nakukorek yung mo. Maganda pa dito sa BCF, tinuturuan ka pang mag-English. Siyempre pag, ako nakita ko talaga ang help din. If we speak in universal language, medyo kunti lang ang salita natin, kunti lang ang ating kasalanan. Ang talaga iniisip natin, baka magkamali tayo. Sad to say, yung iba naman, sila ang nag-English, sila ang natatawa sa English nila. Entertaining pa. So kaya nga po, kailangan natin ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang siyang all-knowing God. You can enjoy, explore, experience, and enjoy the Word of God with the help of the Holy Spirit. Apart from the Holy Spirit, you cannot enjoy the Word. Kasi maraming interpretations yan. But the Holy Spirit can lead you. Ito, hindi ito literal O ito, ganito ang interpretation nito. Iba nagtatanong, ano nyo ba ini-interpret ang Bible? Ang sabi ko lang, ma-born again ka interpreted na lahat. Hallelujah. Di ka na maghirap. Because the teacher is with you, the Holy Spirit. He will teach you the all-knowing God. You were bought for a price. So, dahil ako ay binayaran ng dugo, I believe naman na ako ay binayaran ng dugo, I am so expensive. Expensive ka, pero ang itsura mo parang mumurahin. Diba? Kailangan you fix yourself, okay, binayaran na ako ng dugo, hindi basta-basta. Yan naman, hindi ka dapat nagiging immoral. You have to also be sanctified. Yung kagalang-galang ka naman. Diba? Pwede naman tayo magsuot ng mga damit na nasa uso. Huwag lang tayong mag-adultery. You can enjoy, but during your enjoyment, do not sin. That is the training that we got here in equipping the saints. Nandito tayo sa ganitong modern world. How could you live in the ungodly world? Worst ngayon yung sex activities ni Satan. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda. Yung matatanda na horror. Pati matatanda nag-a-adultery. Alam mo ba yung mga skin na May mga girlfriend pa rin. May boyfriend pa rin. At kulubot na ba? Wala nang juice. Pa-dry na. Talaga namang siksik, liglig yung mga demons na last dyan. Bakit nagagawa pa ng mga matatanda? Well, sabi nga nila, kung si Dolphy daw nakaanak pa ng 80s, maging si Ramon Revilla. Ako naman, ang sabi ko, normal lang ngayon, physically, hindi ka na talaga, mayroong assistance from
from the air. Kung bakit nagagawa pa yun ng iba. Okay? Kasi marami namang mga medicine na ginagawa ngayon. So, since you are bought with a price, you have to feel. Ikaw mismo ang mag-value ng sarili mo. Yon, lagi kang, hindi ka late. Kasi syempre, pag late ka, nadi-demote ka. Ano pa? May isang word ka, priority mo ang Diyos. Wala nang iba kasi kung hindi mo priority ang Diyos, anong priority mo? Di yung iba, sarili mo, pera, tao, wala ang Diyos. Ang Diyos lang naman makapagbago sa'yo. So, do you understand that one? So, be in health, sabi ng Lord. Dahil siyempre, bahay kita. Nakakahiya naman. Sabihin ko na ang Diyos ay nakatira sa akin, barong-barong yung aking. Ang katawan ko, sira-sira. Hello? Yun ang ibig sabihin po ng tunay na church. So, take the church of your health as a temple. Your body will be with the Word of God, kasama ang salita ng Diyos, ang katawan mo, ang utak mo eh. From utak, talaga lumalabas siya. Mga decision making mo, what food are you going to eat, what are you going to do with your body, yun po ang magbibigay sa inyo ng good health. 2 Timothy 1:10, let's go there. Remember, nabayaran na tayo. So, Christian ought not to be sick. Yung totoong Kristiyano, hindi dapat nagkakasakit. Silent. Ano yan? Nandito tayo sa lupa, ganyan. Kaya nga po, kailangan ma-born in the Spirit kayo. Dahil sinabi dito, divine, you are in the divine plan of God. At sa divine plan niya, walang sakit. Natural lang yung mga ubo-ubo, yung sakit na ibig sabihin yung talagang terminal. Cancer or ano. Bakit siya Christian siya, may cancer siya? Well, yun nga. Doon makikita na hindi na kontrolado ng Holy Spirit yung body ng tao. You need to understand na ang body mo dapat kontrolado ng Holy Spirit. Kasi kapag may nag-growth dyan ng mga cell na hindi na makontrol ng Holy Spirit yan. Yan ang good news. At saka hindi mo na kailangan magpa-chemo kasi siya is holy fire. He's a consuming fire. Hallelujah. Okay. 2 Timothy 1:10. And now it has been shown to us in the coming of our Savior Jesus Christ. Pinakita na. He destroyed death and showed us the way to have life. What is the way to have life? Jesus is the way. The Word of God is the way. Pinakita na sa atin, yes. Through the good news, Jesus showed us the way to have life that cannot be destroyed. And that is eternal life. A life that cannot be destroyed. Good news, dito pa lang sa lupa, pwede na natin ma-enjoy ang eternal kind of life. Living with the Holy Ghost. If ever expire na yung ating katawan, kasi may duration naman talaga, parang plants, may duration talaga ito. No problem. Kasi yung the life giver, life itself is nandito na. So tuloy-tuloy yung life natin. And the promise is that babaguhin niya lang yung carnal na katawan. Kasi nabubulok ito. Oh, yun yung price mo. Pag ikaw ay sumama sa Holy Spirit, Diyo, magkakaroon ka ng hindi nabubulok na katawan. Kaya maganda rin naman itong mga basura, bulok, hindi nabubulok. Nabubulok, hindi nabubulok. So tayo ay nabubulok talaga. Subukan mo lang hindi maligo. Yes. Oh, ayun, bulok na. Mabubulok ka talaga. Kaya nga naliligo tayo kasi we are trying to preserve yung nabubulok. Pwede. Kaya sabi nila, alam mo, pastora, yung anak ko, ang baho ng hininga, matamaan ka na naman, ha? Gusto ko lang talaga nagregalo na kami ng mga toothpaste, mga kung ano, mabaho pa rin.
The thing is talaga hindi ka nagtututbrush. Kasi I believe kahit anong bulok ng ngipin mo, sabihin mo pa, bulok pa ito, basta't nagatutbrush ka, hindi ako maniwala na mababaho yan. At kung talagang bulok, di, from time to time, kumain ka lang ng konti, toothbrush agad. Di ba Colgate yung maamoy sa'yo? Oh, tell me. Kaya nga gusto kong maging totoo tayo. Ang dami pa nating reason, hindi lang tayo naligo. Kasi, bakit ka pa mag-reason? Hindi ka nga naligo eh. O, bakit ka pa mag-reason? Nagkasala ka nga eh. Ayusin mo na lang. Palakpak. He destroyed death and showed us the way to have life. Katulad ng sabi ko kay Pastor Alfredo, 75 na po si Papa P. And yun, I talked to the Lord, Lord, ano ba talaga ang kailangan namin sa edad namin ito? Sabi niya sa akin, Mano, sa ganyang edad mo, young people are fond of you. Why? Because my mind is not bulok. My mind has life. Ito yung hinahanap ng mga patay. Naghahanap sila ng buhay. Diba? Para mabigyan ng warmth. Diba? Pag ikaw ay parang namumutla ka na, kailangan mo ng dugo, kailangan mo ng init. Dahil ang init ay life. So sabi ko pa, ano ba ang magiging role mo? Magpapapi ka. Ako magmama-M. So yung warmth na maibigay natin, katulad nito, mga nakapaligid sa atin, mabibigyan sila ng life. That is your purpose. We found life to share life. Palakpakan natin namin. Kayo din. He destroyed death and showed us the way to have life. Yes, through the good news, Jesus showed us the way to have life that cannot be destroyed. Nung araw, sabi ni Papa, hindi ako ganito. Siyempre, because we have life. Eternal life. Ang eternal life kasi continual. At habang tumatanda ka, lalo kang mapipreserve as long as you are with the Word. Because the Word is like preservative, salt. The Word is like medicine. Ito yung pag-uusapan natin that our body should not be in sickness kapag tayo ay born in the Spirit, born of the Word of God. The church should be in health, and people over your body will be with the Word of God. So when there are symptoms, anong ginagawa ko? I show you. I declare. In the name of Jesus, I cut off the anomaly from my body. Yung parang may nag-start na parang magkakasakit siya. You can declare it right away. And they will get off. Because, again, this is the body of Christ. Narinig ng Diyos yun. Kapag narinig niya, kaya nga dinidedicate natin ang bahay. Subukan nyo i-dedicate yung bahay ninyo. Huwag man yung dedicate kayo, tapos hindi nyo malang papasukin si Lilibet. Silent in the court. Pinipili mo lang papasok yung bahay. Hindi naman sinabing lahat na lang ng katulad ni Lilibet, ipasok mo. When the Holy Spirit, because He's the owner, dedicate mo eh. Diba? So, na-notice ko, kapag dinedicate ko, katulad ng bahay ni Ken, dinedicate namin. So, whatever. Lahat ng mga bills dyan, bayad dyan ni Lord. Kasi, alam mo, dedicate mo sa akin, akin to, akin na to ha. Pag sinabi ng Diyos na akin na to, dahil talagang sinuko mo, wala ka ng problema dyan sa mga bills dyan. Patunayan ng Lord, siya ang sasagot. Walang gutom. Mapapahiya yung pangalan niya. Dedicated to the Lord Jesus Christ. Tapos walang mga ulam. Naputulan ng kuryente. Something is wrong with your going with the Word. Si Ken, sample natin ako ha. We honor God. We give what is due to God. Sa lahat ng first fruit, sa lahat ng mga natanggap natin, you have to adjust para hindi, bakit nahirapan yung iba magbigay?
Panabibigyan ng malis, yung pagbibigay ng tithes, parang tinatawag pang scam. Can you imagine, binless ka ng Lord, tapos sabihin mo, na-scam ka ng Lord, then nagbigay ka ng 10%. Okay, you need to have understanding para maka-adjust ka. Next time, you do better and better, hindi yung paurong ka. Nag-tithes ka noon, tapos paunti-unting wala ka na naman. So, you are not going with the word. That's why you're not healthy. You will never be healthy. Kasi perfect health ang salita ng Diyos, which is the word of God, which is Jesus is the word. Divine health is your right in Christ. Karapatan mo yun. So that's why kailangan mong mag-claim. Siyempre, dapat, sumusunod tayo sa Kanya. Then meron tayong mag-claim. Subukan mong mag-claim na wala kang deposit. Diba? Mapapahiya ka sa bangko. Ganon din sa langit. So God wants you to know that in 3 John 2, alam natin yon. This is the dream of God for His temple. The temple of the Holy Spirit, the body of Christ. Nini-enjoy namin ni Pastor Alfredo, 75 na po siya. Wala siyang sakit. O nagkasakit siya noon ng COVID, na-overcome niya. By faith. So dito natin malaman kung may faith ka. And now, syempre, dahil niligtas ka ng Lord, this time you learn from your lesson na how you preserve your body. Kasi ito ay magiging attraction ng kingdom. Hallelujah. Sabihin mo sa tao, ako? Believer ako, leader ako, may sakit ako. So, sino ang magpa-pray over sa'yo? Ipapasa mo yung high blood pressure mo? O, di ba? Kasi anointing is to pass on. Siyempre, pag anointing is to break you from bondage, yung naglililayhan sa'yo, hindi na-break ang bandage niya. Kabi-break niya ng fasting niya, hindi niya na-break kasi na-break niya ang fasting, ang obedience, natural. Anong ililayhan niya sa'yo? Broken. You need to have Jesus to make you whole again. Ito sabi niya, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. So it is already recorded that prayer ni Jesus yan. May Jesus ka ba? Can you imagine, Jesus mismo ang nagpray na ikaw ay be in health just as your soul prospers. Kasi pag ito ang nag-prosper sa atin, hindi tayo makakalimutin. Can you imagine, ang ganda-ganda mo, ang ganda na ng buhay mo, kalimutin ka. May 1 million ka nakalimutan mo. Ano mangyayari sa buhay mo kung nakakalimutan mo lahat? Kaya nga ito ang prosperity na binigay ng Lord sa atin. Sabi ko, kay Papa, 75 years old ka na pa, I want you always be in driving. Siyempre, kailangan mag-invest ako. Naniniwala ako So, drive siya ng drive, nandyan lang ako. I just keep on praying. At nakita niya na talagang safe ang driving niya kapag merong word. Tama ba? At his age, 75. So, yun ang isang blessing na dapat nating ipagmalaki. Alam naman, itago natin yan. Ang sakit, tinatago. Ang inilalabas natin, yung ginawa ng Lord sa sakit natin. So, just as your soul prospers, kapag nag-prosperous ang soul natin, hindi tayo pwedeng mahirap. Ang taong mahirap ay walang alam. Ang taong may alam, hindi mahirap. Siyempre, may alam ka kung wala kang alam, talagang wala kang magagawa. Pero kung may alam ka, marami kang magagawa. Prosperous pa ang alam mo. For I rejoice greatly when brethren came and testified of the truth. Kaya mag-testify tayo bilang church. Ito yung responsibility natin. You receive blessing, you testify. Kaya sabi ko nga kay Dr. Ken, sorry Doc, hambog lang talaga kami. In the name of the Lord. I told you, I'm not preaching for vanity. I'm preaching finances or prosperity, not for vanity. I am declaring
not only preaching, dinideclare ko talaga ang provision ng purpose ng Lord. Kapag ang buhay mo ay nasa purpose ng Lord, kung ikaw naman ay titingin-tingin lang ng TV at kakain ng tinapay dyan, tapos sabihin mo nasa purpose ako, ay natural. Kaya nga, kahit maraming pera dumarating sa'yo, marami namang butas. Ano ang butas? Ospital. Diba? Tapos sasabihin mo sa tao, pinagpala. Pinagpala ka ba? Meron kang sakit. Ang sakit po ay isang resulta na wala ang Diyos sa katawan mo. Okay? Ay, church namin. O, building nyo. Pero kung church tayo, ang sakit ay hindi makapasok. Kaya nga umalis na yung iba dito kasi napapahiya. Simple lang naman sana, hindi naman kinukondem, kinukorek lang. Huwag mong sabihin na pala kain ka ng kain na wala ng taros or wala ng control ang kain mo tapos sasabihin mong healthy ka. O, di ba? Ngayon, mamaya, nabalitaan ka, wala nang gagawin yung church kundi ikaw na lang ipipray over. Sa isang buwan na naman, ayun na naman, pray over na naman natin. Sana kasama na tayo na magpipray over doon sa Tama ba? This is not to condemn you. Jesus said in John 3:17, I came to save you. Not to condemn you. Kaya dito may correction kasi gusto nating pupunta ng langit eh. Yung mga taong hindi magpapakorek natural, wala nang plano yan. Dito na lang talaga yan sa lupa, hanggang dito na lamang po. Magandang gabi bayan. Alright, so napakita ko na po sa inyo ang desire ng Panginoon sa atin ay magiging in health. Are you blessed that you came today? Importante naman yun, kahit marami ka namang pera kung hindi ka naman in health. Naging slave ka. Babayad. Kaya nga, nire-rebuke ko yung mga ospital eh. Pag dumaan ako, nire-rebuke ko. I will never go that. May power ang tongue. In Jesus' name. Ayaw ng mga ospital na pumasok ang mga born again kasi mawawalan sila ng pasyente. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Jesus Christ. So, the Word of God is medicine to your body. Proverbs 4:22. So, ilang verses na ba ang ating I use John 3:16, 17, and then I use yung 1 Corinthians 6:12. Na yung templo po tayo, katawan. We discuss about the three bodies, so we are now talking about the body. Kasi ito yung carrier eh. Kumusta naman yung body mo? Anong kinikerry? Anong kinikerry? HIV? Anong kinikerry mo? If you carry Jesus, walang HIV yan. Sigurado. Palakpak. Kung kinikerry mo si Jesus, siguradong walang sakit yan. Although may mga tayo, siyempre flesh ito eh. Pero hindi siya activated. God is in control. Remember, dito mo makilala ang Diyos na siniserve natin na He is in control. Kahit pera, kontrolado niya. Pwede niyang ipadala sa akin yung pera from the east, from the west, from the south, north. Kasi siya ang sovereign God. He knows everything and He can control everything. Just one command. Let there be light and there was light. Okay? My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Again, words ni Jesus. Is healing. Do not let them out of your sight. Focus lang. Keep them within your heart. Ang lahat ng salita ng Diyos ay itago mo daw sa iyong puso. Para kapag nasa puso siya any moment, lalabas lang siya kapag kailangan. Dahil kapangyarihan siya. So for they are life to those who find them and health to one's whole body. Wow. Health. So that's why I need the Word of God. Yung iba nga, hindi lang nakainom ng medicine na isang araw, natataranta na.
Hindi ako makabasa ng isang araw, natataranta din ako. Because I know, ito yung nagkikip ng health ko, ang salita ng Diyos. So may God bless you, Malakay 4:2. Mag-pray tayo after this. Lahat po kayo nakikinig. We're going to pray for the church. Church is not a building. Church is your body. At kung habang tumatanda ka, dumadami ang sakit mo, mukhang lumalayo ka. Mukhang palayo ka sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, pag talagang malapit ka, ginagawa mo, ang salita ng Diyos ay magbibigay ng buhay sa namamatay mong katawan. Yes, mamamatay tayo pag kinuhaan tayo ng Lord, no problem. Basta't kay meron kang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na na-retain sa puso mo, ay yun ang magdadala sa'yo. Saan? Sa paraiso. Hindi dyan sa paraiso, sa paradise na kasama si Jesus. Okay? So choose to be healthy and strong. Live by God's word. But for you, whoever my name, the Son of Righteousness, will rise with healing in its race, and you will go out and frolic like well-fed cubs. Sa ibang version, wings eh. Righteousness will rise with healing in its race. May mga array ng healing. Diba did you remember? If I only could touch the hem of His garment, I shall be healed. Ganon, ka-powerful ang salita ng Diyos. Kahit hindi nga believer, pag pinirihan ng believer, talagang may array. Ganon ka-powerful ang healing ng Diyos. So, but for my followers, goodness will shine on you like the rising sun and will bring healing power like the sun's rays. So, you will be free and happy. Siyempre, pag healthy ka, free ka, happy ka. Ganda nga ng damit mo, gumaganon ka naman. Paano mo ma-enjoy yung damit mo? Paano mo ma-enjoy yung pagkain mo? So God wants you to be free and happy, like cubs freed from their stalls. Freedom. Then you will walk on the evil days or evil days or evil people, they'll be like ashes under your feet. Kapag ikaw ay nahalo sa mga chismosa, kapag may salita ka ng Diyos, nangingiti-ngiti ka na lang. Sa mga palibot mo, mga chismosa, yung mga distractor. Pag alam mo, sabi naman ng Bible, lumayo ka. Na hindi naman literal na lalayo ka, pero in other words, you should not stay long. Because mayroon din silang radiation. Yung radiation parang wala. Ganyan lang, power mo sila, mas powerful kasi marami sila. Huwag kang pumunta sa lugar na ihawin ka. You should know where you stand. Kasi kapag kasama mo ang mga magnanakaw ka na rin. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. We can be friends for the sake of the gospel. But we will never be with them. Walk with them, eat with them. So, kasi sa eating kasi merong chismis talaga dyan, hindi pwedeng wala. Buti lang kung ang mga kasama mo ay godly, talaga marinig mo sa isa verse, talagang safe ka dyan. Palakpak. Yan ang church. Then you will walk on the evil people, they will like ashes under your feet. Wala. Hindi mo maramdaman yung kapag ikaw ay nasa salita ng Diyos. You'll be preserved. Now you know? Turo natin ito. Ang salita ng Diyos ay healing, medicine siya. So I want you to live strong, happy, free. As long as you are with the Word, you can have that. You can benefit that. And that is the gift of God to His body. The temple of the Holy Spirit. Okay, magpasalamat si Ken kasi minsan lang siya dito before we eat. Gutom na kayo. Alright, sige. This is our eagle. Pauwi na po siya sa Cebu. Hi, Mark Ojero, Jollibee, Toby, and also Joy Bacod of Manila. Sila yung nandyan sa Manila. Si
si Laika Bautista lahat, USA, yung ating mga kasamahan. So I believe it could help, it could encourage you because this is the purpose of the meeting is to encourage one another. Amen. Praise God. Hallelujah. Nagpapasalamat ko sa Panginoon no, for the very short time na umuwi and then we had a fellowship, siksik-liglig, umaapaw, Yes. bringing the Filled. Word of God filled, going back to Cebu, so for another level. Amen. So, I thank God for the last night now word, level up. So, I know that God is preparing me for another level. I don't know what it is, but I have to be prepared. So, yun, that's why I have this word na Are you prepared? I have to be prepared. Are you expectant? Yes. Do you believe? Yes. Tatlo yung kagabi. I claim na yun kagabi Amen. eh. Amen. Hindi na siya prayer request, but it's an answered prayer, so it's an act of our faith. Amen. Praise God. Praise So, the Lord. yun, and for today, that reminding us that our body is a temple of God. So, what Yes. are we what we're doing sa ating body is lalabas din siya kung ano yung kinakain natin, what are we doing, lalabas din siya sa atin. So, if you have mga sakit, so, Ibig sabihin mga chismusa yan. chismosa. Yes. Kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo, lalabas pa din siya. Yes. It's an output of what is the input. Amen. So, yun. And another thing is, glory to God for His love na it's unconditional. So, wherever you go, minsan, di ba, sabi mo, busy ko, like kay Joy, yung recall ko sa yung testimony is like, kay dalawa na yung anak niya, busy, but still the Word of God, since na tanong siya sa puso mo, genuinely, so mag-flourish pa rin siya, and then you can go back, the grace of God, it's still there for you to go back and reach na rin sa Panginoon again. So, praise be to God that backslide is, wala siya, kung mag-backslide ka man, it's intentional. So, hindi siya ay, nakakalimutan ko na backslide ko. It's because the Word of God is already in you. So, you can go back and decide. Yun, tama. Decide, repent, and go back again to where you belong. It's reminder to us na our body is the temple of God. God loved us so much. He redeemed us through His blood. So, ano pa? Ano pang hihingin mo? Unless you want to wander and explore the world without God. So, suffering will come sa imuha. So, glory to God for the word, and thank you, Pastor, for this fellowship na mamiss namin kung Amen. mga wala dito. Yes. So, I would like to say thank you to all Eagles who have been supporting this ministry. Lahat ginagawa natin para lang magkaroon ng unity ang BCF kasi hindi lang para sa atin, kundi pang general ba na marami pang mga katulad nyo rin, ma-attract, and they will happen to hear the word, and then suddenly nagkaroon din ng pagbabago yung mga buhay nila. That is our goal. Hindi pwedeng simba-simba tayo, wala tayong goal. May goal tayo. Yung goal ng Lord is salvation. His salvation program is forever. As long as nandito tayo, hindi naman ito forever eh. Permanently ay yung kanyang salvation. Pero dito, we're here to save. God saved you to save others. Hindi para ipangandalakan yung church mo o ano yung church mo, kundi yung salvation talaga ang target natin. Yeah, pwedeng hindi tayo magka sa ating mga principle, pero one thing, ang principle ng Diyos dapat, yun ang ating tatayuan. Kung may principle ka, may personal ako. Pero, hindi yun ang importante. Ang importante ang prinsipyo ng Diyos. At kapag tayong lahat ay sumusunod sa prinsipyo ng Diyos, then He will call us His church. At tayo yung bride.
Kaya nga, makikita mo from glory to glory, nagbabago tayo sa ugali. Hindi naman tayo perfect, pero at least, hindi tayo chismosa. Chismosa tayo sa salita ng Diyos. Marinig mo puro praise the Lord yung BCF. We do not compare to others. We excel. Because Jesus wants you to be excellent in all you do para ma-attract natin ang mundo, ma-attract natin ang dilim papunta sa liwanag. At kung talagang tagaliwanag ka, hindi ka makikitaan na nandoon ka lagi sa dilim. Kasi it will show na talagang hindi ka pa sa liwanag. Let's stop confusion. Let's go straight to the God of order, the God of light, the God of truth, and He is the way, the truth, and the life. No one comes to heaven without Jesus. So Jesus must be promoted in your life. Naawa ako sa inyo, yung iba, hindi ayaw nilang magpa-identify kay Jesus. Takot sila. Why? Para patuloy kang magkasala. Kapag lalo kang hindi nagpa-identify, lalo kang hindi kanya i-cover. Be identified para i-cover kanya. May God bless you. Thank you for the church meeting for today. God bless you. We're working forward for the theme, Arise, Shine, for your light has come. Amen. Bye-bye. Jose, ipakita mo yung ating mga body of Christ. Are you in health? Yes. Be in good health and strong for the purpose of God's glory and God's purpose. So, our home churches must have representative here. Kaya nga, pag may representative tayo, sigurado yung church natin ay magkaroon ng unity. Pag lagi tayong walang representative dito, hindi siya maka-connect sa inyong mga churches. Kaya, your home churches will be dry. Kasi ang meeting ay nagbibigay ang Lord ng anointing oil to really connect each other in order for us to preserve the unity. God bless you. We love you. Annyeonghaseyo. Sawadee ka.